Hindi ito mga ordinaryong maong. Kaya nilang magunat at lumiit, na perpektong humuhubog sa katawan. Kaya pa nga nilang gumapang papunta sa kanilang amo na parang tuta at sumayaw ng may karangyan sa ritmo ng musika. Pero ang pinakakakaiba sa lahat, kaya ng mga maong na ito na pumatay. Pagkatapos pumatay, didilaan pa nga nila ang lahat ng mantsa ng dugo. Tinatawag silang Super Shaper, na gawa ng sikat na brand na CCC. Nahuhumaling ang napakaraming teenager sa mga ito, kasama na si Libby. Fan na siya simula noong 16 na taong gulang siya. Pangarap na sumali sa kumpanya. Ngayon, natupad na ang kanyang pangarap. Bilang isang bagong empleyado, natural lang na naharap siya sa pagtanggi mula sa mga matatandang kasamahan. Mayroong isang hindi nakasulat na patakaran sa CCC. Ang mga empleyado ay kailangang magsuot ng mga pinakabagong damit. At hindi babayaran ng tindahan ang mga ito. Ngunit hindi alintana ni Libby ang maliit na depektong ito. Pumili siya ng ilang damit at pumunta sa banyo. Nagkataon namang sumunod sa kanya ang dalawang matataas na empleyado. Ang babaeng may itim na buhok ay si Hunter, na madalas gumawa ng mga eskandalosa sa bodega kasama si Lord. Ang isa pang empleyado, ang babaeng blonde ay si Gemma, na ang paboritong libangan ay ang pagnanakaw ng mga bagong damit mula sa tindahan. Sa ngayon, kakanakaw lang ni Gemma ng isang pares ng maong at sabik na siyang subukan ang mga ito. Pagkasuot niya nito, perpektong nailalarawan ang kanyang mga kurba. Ang dalawang babae ay may dumi sa isa't isa. Kaya't hindi pinansin ni Hunter ang pagnanakaw ni Gemma. Hindi komportable si Libby na makita ang mga ito. Pagkatapos, ipinaalam ng store manager na si Craig sa mga staff na ang tindahan ay naka-lockdown magdamag. Upang maghanda para sa paglulunsad ng pinakahihintay na bagong produkto, ang Super Shaper Jeans. Si Harold, ang taga-disenyo ng maong at boss ng kumpanya, ay masigasig na ipinakikilala ang bagong produkto. Ipinaliwanag niya na ang mga maong na ito ay gawa sa premium na Indian cotton, na idinisenyo upang automatikong umakma sa katawan ng nagsusuot upang lumikha ng perpektong hugis. Habang masigasig na nagpapaliwanag si Harold, biglang nakaramdam si Gemma ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Wala siyang ibang nagawa kundi ang magmadaling pumunta sa banyo sa harap mismo ng lahat. Agad na napansin ni Libby na tila suot ni Gemma ang bagong maong. Dahil sa takot na baka masira ni Gemma ang sigla, sinabihan siya ni Craig na bumalik agad pagkatapos niyang ayusin ang sarili. Ngunit si Gemma ay nasa bingit na. Hindi matanggal ang maong kahit anong pilit niya. Habang nagpupumiglas siya, lalo itong humihigpit sa kanya. Isinandal niya ang kanyang mga binti sa pinto ng banyo, sinusubukang hilahin ang maong, ngunit tuluyan ang nawala ng kontrol ang maong. Humigpit ang mga ito kaya nag-iwan ng mga marka ng dugo sa kanyang balat. Samantala, si Harold ay nasa tindahan pa rin. Pinapasigla ang mga tauhan sa pamamagitan ng isang motivational speech. Lahat ay naghihiyawan at nasa sabik. Walang kamalayan sa mga desperadong sigaw na nagmumula sa banyo. Isang lawa ng dugo ang kumalat sa sahig, at si Gemma ay nasakal hanggang mamatay dahil sa maong. Pagkatapos, tulad ng isang vacuum cleaner, sinipsip ng maong ang lahat ng dugo mula sa sahig. Bago umalis, sinabi ni Harold sa mga staff na may darating na social media influencer para i-promote ang bagong produkto. Hiniling niya sa lahat na tapusin agad ang pagdedekorasyon sa tindahan. Doon sa wakas napansin ni Craig na hindi pa bumabalik si Gemma. Inutusan niya si Hunter para tingnan ito. Pagpasok ni Hunter sa banyo, wala itong tao. Isang pares ng maong lang ang nakasabit sa pinto ng stall. May bagong pulang guhit ang logo sa maong. Sinulyapan ni Hunter ang logo, at para siyang nahipnotismo. Hindi niya maiwasang isuot ang maong. Nagsimulang umikot ang katawan niya nang hindi mapigilan. Sumayaw siya ng ligaw, aksidenteng nauntog sa wallwalk at agad na namatay. Nalilito na si Craig. Paano naging mahirap makahanap ng tao? Kaya hiniling niya kay Libby na tingnan muli. Pumunta si Libby sa banyo. Sa pagkakataong ito, wala na ang maong, pero wala sina Gemma o Hunter. Nang paalis na sana siya, napansin niya ang ilang hibla ng buhok na nakausli mula sa ilalim ng lababo. Lumabas na ang katawan ni Gemma ay nakasiksik sa loob ng cabinet, hiniwa ng malinis sa kalahati. Dahil sa takot, tumakbo si Libby papunta kay Craig. Ngayon ay napagtanto na ni Craig na may mali talaga. Ngunit naisip niya, kung hindi siya makakadalaw sa paglulunsad ng produkto bukas, maaari niyang paalamin ang kanyang promosyon. Kaya nagsinungaling siya kay Libby, sinasabing siya ang bahala dito. Iginiit ni Libby na dapat nilang tawagan agad ang pulisya.
Ngunit sinabi ni Craig sa kanya na naka-lockdown ang tindahan hanggang sa ilunsad ang mga super shape. Walang paraan para makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Upang maiwasan ang pagkalat ng takot sa iba pang mga kawani, casual nilang itinapon ang katawan ni Gemma sa basurahan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, tila nag-ambala si Libby at walang pakialam. Hindi niya napansin ang tahimik na pagkuha ni Lord ng isang pares ng pantalon sa malapit at pagpunta sa stockroom. Ang logo sa maong ay mayroon ng dalawang madugong hiwa. Pagpasok pa lang ni Lord sa stockroom, dahan-daang sumara ang zipper ng maong. Agad itong natanggal sa daliri ni Lord. Sumirit ang dugo kahit saan. Sumigaw si Lord at natisod pa atras. Pero mas bumilis pa ang galaw ng maong. Sumugod ang mga ito pasulong at kinagat ang magkabilang kamay ni Lord. Sa isang kisap mata, tuluyang kinain ang kanyang mga kamay. Nakayuko ang maong sa sahig. Naglabas ng kakaiba at umuungol na mga tunog. Pagkatapos ay tumalon itong muli at nabali ang leeg ni Lord. Naglalaho ang mga empleyado ng sunod-sunod. Takot na takot si Craig, ngunit nagpasya pa rin siyang tingnan. Ang likod. Hindi siya pinagkakatiwalaan ni Libby kaya tahimik siyang sumunod sa likuran. Sa gitna ng stockroom, may isang kahon sa sahig. Dahan-daang binuksan ito ni Craig. Sa loob ay ang mga putol na paa ni Lord. Nakita ni Libby ang lahat mula sa likuran at napagtanto niyang naging ganap na wala sa kontrol ang mga bagay-bagay. Alam niyang kailangan nilang tumawag ng pulis anuman ang mangyari. Ngunit si Craig, na nangangarap pa rin sa promosyon ng regional manager, ay sumigaw at kinagat si Libby ng malakas. Sa sandaling yun, dumating ang influencer na si Peyton. Sa tamang oras, agad niyang nagustuhan ang bagong maong at gusto niyang ipakita ang mga ito sa kanyang live stream, ngunit sinabihan siyang ilihim muna ito. Casual na gumawa ng dahilan si Peyton para paalisin si Craig at ang iba pa. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-live streaming sa harap ng super shaper na maong. Sa totoo lang, si Peyton ay isang tunay na propesyonal. Nag-post siya, nanligaw, at pinasaya ang produkto ng buong lakas. Ngunit sa likuran niya, dahan-daang nagsimulang gumalaw ang maong. Ang dalawang binti ng pantalon ay biglang pumulupot sa leeg ni Peyton. Pagkatapos ay hinayla pataas ang mga ito, iniangat siya mula sa lupa. Sa puntong ito, ang maong ay nakakuha na ng kanilang pang-apat na biktima. Ang logo ngayon ay may 4 na pulang hiwa. Tumalon ito sa display platform. At nagsimulang marahas na atakihin ang natitirang mga kawani. Pagbalik ni Craig, pumasok siya sa tamang oras. At nakita ang maong na sumisipsip ng dugo mula sa isang bangkay. Natakot siya at tumakbo diretso sa security room. Samantala, ang isa pang miyembro ng kawani ay nasa security room. Ang dalawa ay palaging magkaribal. Naglalaban ng hayagan at palihim para sa posisyon ng regional manager. Bigla, nagkaroon ng ideya si Craig. Nakagawa siya ng dahilan at nilinlang ang babae na umalis sa silid. Pagkatapos ay nagtago siya sa loob at pinanood sa pamamagitan ng mga kamera. Totoo nga, hindi nagtagal ay narinig niya ang nakakapangilabot na sigaw nito. May isa pang babaeng Indian sa tindahan na nagngangalang Shruti. Habang pinapatay ng mga maong ang influencer team, nasa stockroom siya at naglilipat ng mga mannequin. Sa sandaling yon, pumasok siya sa main store area habang tumutugtog ang paborito niyang Bollywood music. Hindi niya napansin ang pares ng maong na dahan-daang nakatayo sa likuran niya. Habang tumutugtog ang musika, ang mga maong ay talagang nagsimulang sumayaw sa ritmo. May nahulog na kamera sa sahig, at aksidente nitong na-record ang buong pangyayari. Nang sa wakas ay nagising si Libby mula sa pagkatumba, ang tindahan ay walang tao. Walang natira kahit isang tao. Nakita niya ang kamera sa sahig at pinanood ang kuha. Nakita ni Libby ang eksena ni Shruti na sumasayaw kasama ang maong, at biglang nagkaroon ng katuturan ang lahat. Ang mga maong na ito ay sinapian. Dali-dali niyang kinuha ang kamera at tumakbo para hanapin si Shruti. Magkasama, nakita nila si Craig sa security room. Mula sa mga monitor, nakita nilang ang maong ay sumanib na sa isang mannequin. Naalala ni Libby ang dance footage sa kamera, kaya nagpatugtog siya ng isa pang Bollywood na kanta. Tunay nga, muling nagsimulang sumayaw ang mga maong. Malinaw na nakakaintindi ng pananalita ng tao ang pantalon na ito na sinapian ng mga tao. Nagpasya si Libby na kausapin ito. Kinuha ng maong ang isang putol na kamay at ginamit ang dugo para isulat ang kwento nito sa dingding. Lumabas na ang pabrika ng bulak sa India na nagtatrabaho sa CCC ay ilegal na gumagamit ng mga batang manggagawa.
Habang nagpipitas ng bulak, hinayla si Kirit papasok sa isang panghalo ng bulak. Ang kanyang katawan ay ginutay-gutay, at ang kanyang dugo ay nababad sa bulak. Ang bulak na binasa ng dugo ay ginamit para gawin ang mga maong na ito. Ngayon, ang kaluluwa ni Kirit ay naninirahan sa loob ng maong. Gusto lang niya ng hustisya. Nagpasya sina Libby at Shruti na tulungan ang mga maong. Upang ipakita ang kanilang katapatan, lumabas sila ng silid. Ngunit biglang sumugod si Craig na may hawak na pamatay sunog. Inatake niya ang mga maong at ikinagalit ito. Pagkatapos ay pinagbantaan niya ang mga batang babae, sinabihan silang hindi nila maaaring pag-usapan ito kahit kanino, lalo na't huwag ilabas ang kuha ng kamera. Ang mga batang babae ay lubos na nadismaya sa paggawa. Nakapagdesisyon na sila, ilalantad nila ang lahat. Tumakbo silang dalawa papasok sa bodega. Sa isang sulok, nakita nila ang isang tumpok ng mga bangkay. Ang mga sinapian ng mga maong ay nakayuko sa ibabaw ng mga bangkay. Ginaisang ni Kirit ang espiritu ng iba pang mga maong at bumuo ng isang hukbo ng mga uhaw sa dugong maong. Handa na silang maghiganti, at pinaplanong patayin ang mga customer sa sandaling magbukas ang tindahan sa umaga. Napagtanto ni Craig na ang kanyang mga pangarap na maging regional manager ay malapit ng masira. Bigla siyang sumigaw. Kumuha siya ng kutsilyo at hinabol sila. Natagpuan niya si Shruti at hiningi ang kamera. Pagkatapos ay sinaksak niya ito sa dibdib. Kinuha ni Craig ang kamera, ngunit napagtanto niyang nawawala ang memory card. Walang duda, mayroon nito si Libby. Hindi naman ganoon kalaki ang bodega, kaya mabilis siyang natagpuan ni Craig. Nang malapit ng mabulunan si Libby, dumating ang hukbo ng mga maong. Sinugod nila si Craig na parang mababangis na hayop. Ilang sandali pa, wala nang natira sa kanya kundi isang tumpok ng mga buto. Pagsapit ng madaling araw, automatikong tinanggal ang lockdown. Si Libby, pagod ngunit buhay pa, ay tumakbo sa pasukan upang babalaan ang mga tao sa labas. Nagmakaawa siya sa kanila na huwag pumasok at lumingon at tumakbo, ngunit hindi siya pinansin ng mga baliw na mamimili. Desperadong kumuha ng isang pares ng super shaper. Tinapakan nila si Libby hanggang mamatay sa mismong pintuan. At dahil doon, sinimula ng hukbo ng mga maong ang kanilang pagpatay. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw sa buong tindahan. Damaloy ang dugo sa lahat ng dako, at tumalsik sa buong salamin.